Magandang buhay, mabuting tao! Narito po kami ngayon upang magbahagi sa inyo tungkol sa hydrometeorological hazard. Bago po namin ito simulan, ipapakilala po muna namin ang aming paaralan, punong guro at aming guro sa DRRR. Kami po ay nagmula sa paaralan ng Santa Catalina Bata National High School na pinangangalagaan din po ni Ma'am Labet Jean Trinidad. At ang aming guro sa Disaster Readiness and Risk Reduction o DRRR na si Ginoong Navirat Joris Ventoso. Ano ang hydrometeorological hazard? Ang hydrometeorological hazard ay tumutukoy sa mga panganib o peligro sa kalusugan at kaligtasan na dulot ng pagtatagpo ng mga proseso sa atmosfera at hydrosphere, kabilang ang ulan, baha, bagyo, landslides, pag-usbong ng mga ilog, at iba pang kaugnay na pangyayari. Ito ay naglalarawan ng mga natural na kaganapan na nagdulot ng mga pinsala sa tao, ari-arian at kapaligiran. Sa Tagalog, maaaring tawagin itong panganib sa kalikasan na may kaugnay sa panahon at klima. Ito ay mahalagang isaalang-alang sa pagpaplano ng pambansang seguridad at pagtugon sa mga sakunang krisis sa lipunan. Ano-ano nga ba ang naging epekto sa mga magsasaka sa panahon ng kalamidad na kanilang nararanasan? Potential hydrometeorological hazard. Narito ang mga naging tanong. Una, ilan na pong beses nangyari sa inyo ang pagbaha na nagdulot ng pinsala sa inyong mga pananim? Pangalawa, ano-ano po ba ang naging epekto ng mga pagbaha sa inyong kabuhayan at sa inyong pamilya? Pangatlo, ano po ba ang ginagawa ninyo sa mga tanim na nalubog sa baha? Kinukuha niyo pa po ba ito? Pang-apat at panghuli, paano ninyo tinutugunan ang pangangailangan ng inyong pamilya kapag naapektuhan ang inyong ani ng pagbaha? Ilan na pong beses nangyari sa inyo ang pagbaha na nagdulot ng pinsala sa inyong mga pananim? Marami na, hindi ko na matandaan. Ano-ano po ba ang mga naging epekto ng mga pagbaha sa inyong kabuhayan at sa inyong pamilya? Malaki. Hindi, minsan na babaw sa utang, gano'n. Hindi makabayad dahil sa kalamidad. Ano po ang ginawa ninyo sa mga tanim na nalubog sa baha? Kinukuha niyo pa po ba Yung ito? iba nakukuha pa, yung iba hindi na. Paano niyo po tinutugunan ang pangangailangan ng inyong pamilya kapag naapektuhan ng inyong ani ng pagbaha? Tinutugunan. Gawa na lang ng paraan. Yung extra sa ibang trabaho. Gano'n. Ilan na pong beses nangyari sa inyo ang pagbaha na nagdulot ng pinsala sa inyong mga pananim? 2 beses pa lang. Ano-ano po ba ang naging epekto ng mga pagbaha sa inyong kabuhayan at sa inyong pamilya? Hindi na ang pag-ani, tapos yung puhunan, hindi naman nakabalik. Nalugi. Ano po ang ginawa niyo sa mga tanim na nalubog sa baha? Kinuha niyo po ba ito? Oo, yung pwedeng makuha na tinutugunan ang pangangailangan ng inyong pamilya kapag naapektuhan ang inyong ani ng pagbaha? pagkuhan sa halaman. Papanin sa balay na naging kakulangan. Ilan na pong beses nangyari sa inyo ang pagbaha na nagdulot ng pinsala sa inyong mga pananim? Marami. Ano po ba ang naging apekto ng mga pagbaha sa inyong kabuhayan at sa inyong pamilya? Malaki yung kabuhayan, yung nasisira yung mga pananim na sa halip na pakinabangan. Yun yung problema namin. Ano po ang ginagawa ninyo sa mga tanim na nalubog sa baha? Kinuha niyo po ba ito? Yung ibang mapapakinabangan nakukuha, pero yung iba hindi mo namin nakukuha. Paano niyo po tinutugunan ang pangangailangan ng inyong pamilya kapag naapektuhan ang inyong ani ng pagbaha? Ito, medyo nakungutang kami na para makabawi kami ng pagpuhunan sa pananim. Yun lang po. Ayan.
Ilan na pong beses nangyari sa inyo ang pagbaha na nagdulot ng pinsala sa inyong mga pananim? Madalas na. Maraming beses. Ano-ano po ba ang naging epekto ng mga pagbaha sa inyong kabuhayan at sa inyong pamilya? Unang-una, yung mga utang na hindi nabayaran. Kaya panggastos ng pamilya, nawala. Ano po ang ginagawa ninyo sa mga tanim na nalubog sa baha? Kinukuha niyo pa po ba ito? Pinagtsatsagaan minsan, kung yung meron mo hindi na nakukuha, unabis. Paano niyo tinutugunan ang pangangailangan ng inyong pamilya kapag naapektuhan ng inyong ani ng pagbaha? Sa kumakapit sa mga utang. Ang typhoon sa Tagalog ay bagyo. Ito ay isang malakas na bagyo na kumikilos sa karagatan, may mabagsik na hangin at malakas na ulan. Ito ay isang uri ng bagyo na maaaring magdulot ng pinsala sa mga lugar na dinadaanan nito. Mahalaga rin na maging handa sa bagyo o sa typhoon dahil ito ay maaaring magdulot ng malakas na hangin, mabagsik na ulan at pagbaha. Ang mga bagyong maaaring magdulot ng pinsala sa mga tahanan, ari-arian at buhay ng mga tao. Sa pamamagitan ng pagiging safety precaution, maaari nating maibisan ang apekto ng bagyo at mapanatili ang kaligtasan ng mga tao. Ang thunderstorm sa Tagalog ay kulog at kidlat. Ito ay isang uri ng panahon na may pag-ulan, malakas na kidlat at kulog. Ang kidlat ay ang ilaw na nakikita sa langit habang ang kulog naman ay ang ingay na naririnig matapos ang kidlat. Ang kahalagahan dito ay kailangan rin maging handa sa mga thunderstorm dahil ito ay may kasamang malalakas na kidlat at kulog, pati na rin malakas na pag-ulan. Ang mga thunderstorm ay maaaring magdulot ng pagbagsak ng mga puno, pagkasira ng mga ari-arian at posibleng pinsala sa mga tao. Sa pamamagitan ng pagiging handa at pagtupad sa mga safety measures, maaari nating maprotektahan ang sarili natin at ang ating mga ari-arian sa mga epekto ng thunderstorm. Flash flood sa Tagalog ay baha o bahaing biglaan. Ito ay biglang pagtaas ng tubig sa isang lugar dahil sa mabilisang pag-ulan o pagbaha mula sa mga ilog at sapa. Ito ay maaaring magdulot ng pagbaha at pinsala sa mga tahanan at ari-arian. Ang kahalagahan dito ay maaaring mangyari ng biglaan at maaaring magdulot ng pagbaha sa mga mababang lugar. Mahalaga ang pagiging handa sa flash flood upang maiwasan ang mga aksidente at pinsala sa mga tahanan at kabuhayan. Dapat tayo ay handa sa mag-evacuate sa ligtas na lugar at magkaroon ng emergency kits para sa ganitong sitwasyon. Ito ay pagtaas ng antas ng tubig sa mga ilog, lawa o kalsada na maaaring magresulta sa pagbabaha sa lugar. Ang kahalagahan dito ay maging handa sa pagbaha dahil ito ay maaaring magdulot ng kasiraan ng infrastruktura, pagkawasak ng mga ari-arian at banta sa kaligtasan ng mga tao. Sa pamamagitan ng pagiging handa sa pagbaha tulad ng pagtupad sa mga flood preparedness measures at pagmamatsyag sa weather updates, maaari natin maprotektahan ang ating sarili at mga mahal sa buhay sa mga epekto ng pagbaha. Para malinawan kayo, ano nga ba ang baha? Sa madaling salita. Ang baha sa madaling salita ay isang pagtaas ng level ng tubig sa ating lugar o sa ating tahanan. Maaari itong mangyari kung tayo ay nag-iipon ng kalat sa ating mga bahay o maaari itong mangyari kung ang lugar natin ay nasa mababang antas lamang. At maiiwasan natin ito gamit ang pagsisinop ng mga kalat sa daan at maaari natin itong maiwasan sa paraan na pwede nating ingatan ang ating kapaligiran upang hindi ito mangyari. Daloy ng bagyo. Ang surge sa Tagalog ay daloy ng bagyo. Ito ay pagpapataas ng tubig sa tabing dagat na dulot ng malakas na hangin ng bagyo. Ito ay pagpapataas ng tubig sa pangpang o baybayin na dulot ng pagdating ng malakas na bagyo.
maging handa sa sakuna o ang kalamidad, mahalaga ang pagiging proactive at pagpaplano. Narito ang ilang hakbang na maaari mong gawin. Number 1. Gumawa ng emergency kit. Ilagay ang mga basic na pangangailangan tulad ng pagkain, tubig, gamot, at mga kagamitang pang-emergency sa isang ligtas na lugar sa iyong tahanan. Gumawa ng plano ng paglikas. Alamin ang mga ruta ng paglikas at mga panganib na lugar sa iyong komunidad. Gumawa rin ng plano kung paano makakaalis ang buong pamilya. Makipagtulungan sa komunidad. Maging bahagi ng mga lokal na grupo o organisasyon na naglalayo mapabuti ang paghahanda sa komunidad sa inyong lugar. Ika-4 ay ang magkaroon ng komunikasyon na plano. Siguraduhin mayroon kayong paraan ng komunikasyon ng pamilya sa panahon ng kalamidad. Tulad ng mga cellphone, walkie-talkies, o iba pang mga alternatibong paraan ng pag-uusap. Panglima at panghuli, edukasyon sa kalamidad. Alamin ang mga tamang hakbang na dapat gawin sa panahon ng iba't ibang uri ng kalamidad, tulad ng ilindol, bagyo, sunog, at iba pa. Sa pamamagitan ng paggawa ng mga hakbang na ito at pagiging handa, mas mababawasan ang epekto ng mga sakuna o kalamidad sa inyong pamilya at komunidad. Bago po kami magtapos, Nais po namin magpasalamat sa mga taong humayag na sila'y aming makausap tungkol sa kanilang naranasan, lalo na po sa aming punong guro. Dito po kami nagtatapos. Kami nagagalak sa inyong pakikinig at panonood sa aming isang ginawang presentasyon sa DRRR. kami po ay nagmula. Bago po kami magtapos, Nais po namin bago po kami magtapos, Nais po namin